agriculture and fisheries sector, pananakahan at pangisdaan. Sektor sa Pilipinas na kailangan pa ring palakasin ng pamahalaan at ng mga Pilipino kung nais nating mabawasan ang kahirapan at kakapusan sa pagkain. Ang importasyon ng mga produkto ay makatutulong sa pagtugon natin sa mga pangangailangan, subalit pansamantala lamang. Ang kasagutan pa rin ay malawakang produksyon ng iba't ibang produkto sa pangunguna ng palay at mais. Nasabi ng ilang manunulat na malaking gastusin ang kakaharapin ng bansa kung aasa lamang sa produksyon ng palay at mais ang Pilipinas. Dahilan umano sa malaking gastusin at malawak na pagtatamnan na kailangang gamitin sa produksyon. Patunayan nila na noong mga nakaraang panahon dahilan sa mataas na gastusin sa produksyon ng palay at mais, marami di umanong magsasaka ang nagbawas ng kanilang pananim. Naitala na tumaas ang presyo ng mga inputs o gamit sa produksyon at bumaba ang kita sa pagbebenta ng mga butil na nabanggit. Kung kaya't marami ang nanghinawa sa pagtatanim ng palay at mais, kabayan. Subalit kung ilalagay ng Pilipinas sa ayos ang nasabing programa ukol sa produksyon ng palay at mais, maaaring magkaroon muli ng buhay ang nasabing industriya. Kailangang magkaroon ng isang programa ukol sa palay at mais na kung saan ang pamahalaan ang mangunguna, magbibigay ng tulong sa produksyon, subsidy, wika nga, sa pagbili ng mga gamit sa produksyon, mula sa binhi, abono, pestisidyo kung kailangan, paggamit ng mga makinarya at pagpapalawak ng mga tatamnan ng palay at mais. Kailangang ilagay sa ayos ang lahat ng mga imbakan ng tubig, pang-irigasyon. Gamitin ang lahat ng mga nakatiwangwang na lupang sakahan na pwedeng gamitin sa produksyon, pag-aari man o hindi ng mga magsasaka. Hikayatin ang mga nagmamay-ari ng lupang sakahan na nakatiwangwang lamang at hindi ginagamit. Arkilahin ng gobyerno through leasehold system, wika nga. O kaya'y magkaroon ng joint venture ang may-ari ng lupa at pamahalaan. Ang magsasaka ng mga nasabing lupain ay ang ating mga farmers na walang lupang sakahan at yung mga Pilipinong nais na lumahok sa produksyon. Maghahati sa kita at bentahan. Ang pamahalaan, may-ari ng lupa at mga magtatanim. Ang presyo ay pananatilihing mababa at abot kaya ng mga mamimili. Ang labis naman sa gastusin sa produksyon ay babalikatin ng pamahalaan. Ang panagot naman, kabayan, ay yaong gamit sa pag-angkat ng bigas at mais. Bukod sa rito, dapat na ibalik ang kautusan ukol sa produksyon ng palay at mais na kung saan ang mga korporasyong malalaki ay makikilahok sa produksyon ng palay at mais. Yaong may mga kawaning hindi bababa sa 300. Ang produkto ay ipamamahagi sa mga kawani at ang labis naman ay ibebenta sa pamilihan na abot kaya naman ng mga mamimili. Dito'y maaaring hindi humingi ng kita ang mga malalaking korporasyon. Sapat na lamang na sila ay makibahagi at makatulong sa produksyon at pagtugon sa pagkain ng mga mahihirap. Corporate social obligation, wika nga, kabayan. Huwag nating ibigay ng libre ang tubig pang-irigasyon. Sa abot kaya naman ng mga gagamit, sapat na. Lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan ay mag-aambag ng mga tauhan sa produksyon, lalo na ang kagawaran ng pagsasaka. Pakikiusapan ang mga importador na huwag magpasok ng bigas o mais kapag mayroon tayong produksyon upang hindi makaapekto sa produksyon at pagbibenta. Bagkus tumulong sila sa pagbibenta ng produkto para sa kapakinabangan ng lahat. Ang isa pang bahagi ng produksyon at tiyak na magbibigay ng hanap buhay at kita sa marami ay ang produksyon ng binhi ng palay at mais. Kailangang palawakin ang seed production program para marami naman ang makinabang.
Bali ho, itong eksperimento po natin, pinapakita po natin dito at gusto natin makita kung totoo nga ba sustainable yung paggamit ng organic fertilizer. So, kung matapos sa aming eksperimento po, meron kami yung puro organic, meron kami namang puro inorganic para may comparison, and then meron kami mixture. Kasi before, nag-solo ako na organic, napansin ko po na mahina ho mag-tiller yung aming halaman. So, ang ginawa ko, dinivide ko po uli para makita ko ang comparison kung may combined inorganic siya o puro organic. So, tuloy-tuloy po ito. Hopefully, 10 years po natin titignan ang epekto ng long-term organic fertilizer use sa grain, sa tillering, at saka sa lupa po. Kasi sa soil science po, kinakailangan talaga po na i-maintain po natin yung ating organic matter. Dahil sa aming analysis din po sa aming pagre-research, 50% po ng kailangan ng halaman ay sinisip-sip niya mula dun sa sinasabi natin na indigenous nutrient supply capacity. At ang indigenous, manggagaling ho doon sa soil organic matter. So kung pangahalagaan po natin yung soil organic matter, pwede po natin, ang assumption doon, pwede na nating hatiin yung inorganic fertilizer use. Ano po ang kasalukuyang tinatakbo ng pagsasaliksik nyo? Totoo ba na bumababa ang yield natin, ang pamumunga ng isang halaman, ng puno, kapag purely organic lamang ang ginagamit? Hindi ho tumataas. Kumbaga ho, dito sa irrigated lowland, kasi kung mostly ho na irrigated lowland soils are clay. So ito yung sinasabi uri ng soils na medyo fertile. Kaya, pero kung i-maintain po yung organic matter, ganun lang po talaga siya. Ang napag-anuhan ko dito for 6 consecutive seasons ko na. Bali 3-4 years ko na pala ngayon, 5th year. Kung ano natin dito. So, ang year po namin, year 5, season 9 po kami ngayon. So, after 5 years na nagre-research po kami dito, steady lang po yung yung ani nang galing sa organic. Hindi nababawasan, hindi nadaragdagan. Hindi po. Parang kumbaga steady lang siya. So naglalaro lang po kami sa 3-4 kasi medyo fertile po yung clay soil namin dito. 3 tons lang po yung namin pag walang pataba. Ngayon kung dadagdagan po natin ng inorganic, yung nalagyan na ng organic sa una, tataas po tayo ng 5 to 7 tons. Kabayan, bahagi lamang ito ng kaisipan ng ating alamin para makatulong sa produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Matugunan ang kakapusan at magkaroon ng kasapatan sa pagkain ang mga Pilipino. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Mamaya kabayan, ang produksyon naman ng matataas na uri ng baboy ang ating pag-uusapan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Christmas is way ahead. Want perfect giveaways or gifts this Christmas? Worry no more. Christmas Goodies Making Seminar is here. Learn how to make macaroons, fruitcake, chocolate muffin, and pineapple upside-down cake. Call GSK now at 825-6564, 825-7454, or text 0908-869-9657 or 0917-315-1654. Bueno, ang isa pang aspeto ng pananakahan sa Pilipinas na kailangang mapag-ukulan ng pansin at kakayahan o resources ng pamahalaan ay ang pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy at manok. Ang karne ng dalawang alagaing ito ang pangunahin sa hapagkainan ng mga Pilipino at pangunahin ding proyektong nagbibigay ng hanap buhay at negosyo sa maraming Pilipino. Ang isang bahagi ng produksyon na kailangang tumulong ang pamahalaan ay ang ukol sa produksyon ng pakain. Kung mapalalawak ng Pilipinas ang produksyon ng mais, matutulungan ang mga nagtatanim, malaki man o maliit. Tiyak na magkakaroon ng kaginhawahan ang mga gumagawa ng pakain at gumagamit nito. Kung mababawasan ang buwis sa importasyon ng mga sangkap sa pakain, ganoon din sa mga gamit sa produksyon tulad ng gamot, abono at marami pang iba. Malaking tulong sa pagbabawas ng presyo ng mga pakain sa hayop. Sa kabilang dako, pwedeng buhayin muli ang nabuwag na sentro ng mga pamilihan sa hayop at produkto ng mga ito. Ang sentro ay kinabibilangan ng mga bagsakan ng produkto ukol sa hayop, mga pagpapakitang gawa o demonstration units, katayan o slaughterhouses na mura ang upa sa trabaho at gamit sa nasabing paraan. Tulong sa pagbibiyahe ng mga produkto. Maaaring mabawasan dito ang middleman kung hindi man tuluyang mawala. Sa produksyon at ukol sa makabagong teknolohiya, naririyan ang mga kumpanyang maaaring makatulong sa pagpapalabas ng mga matataas na lahi ng alagain tulad ng baboy. Yung pinakabagong breed namin ngayon na very popular na rin, yung Chester Whites. Okay. Ito ay dual breed, pwedeng terminal, pwedeng maternal. Ibig sabihin ng maternal, yung mother side niya, magaling magpagatas, magandang mga anak, mothering ability maganda. Okay. At terminal breed naman, kung hindi masyado maganda yung mga F1s mo or ano, yung pag nalahian ng Chester White na barako, gumaganda yung laman, mas mabilis lumaki. Ang ibig mo sabihin, Chito, kinalimutan na natin yung landrace, large white, para makakuha ka ng mga magagandang inahin at mga piglets na ipagbibili ng ating mga kababayan. Hindi, yung landrace, large whites natin, nandun pa rin. Yun ang baseline natin eh. Okay. Pero since maganda talaga yung mga katangian ng mga Chester Whites, ini-infuse natin dahan-dahan yan para mas gumanda pa yung basic traits ng landrace large white combination. Hindi ba yung sabi mo, yung littering size mapapaganda natin at saka yung mga biik at saka yung pangangatawan, karakteristik to maganda rin do sa landrace at saka sa large white. Malaki ba ang pagkakaiba niyan sa nasabing mga lahi? Malaki diferensya, lalo-lalo na yung mga pure Chester White gilts, ano? Antimano, matataba yung paa nila. Okay. Kaya yung leg strength nandun. Yun ang kailangan ng landrace large white. Kailangan mong i-augment yung katangian yun para mas maganda yung performance. Yung longevity ng mga babae mas matagal. Yung yung mga ibibigay na biik, marami ba alam mo, marami mga kababayan natin, tuwan-tuwa sila kapag yung ang inaanak nila ng mga biik ang mga inahin nila ay napakaraming biik. Alam mo, kung
under practical conditions, yung sobra naman ang dami. Actually, kung titignan mo, masakit din sa ulo yun eh. Kasi yung masyadong malaki liter size, definitely may mga maliliit yun. And they need additional tender loving care. In short, nasa-sacrifice mo yung mga mas malalaki. Ideally, siguro, mga anak lang ng 10 hanggang 12, okay na yun. Kasi ang teats naman ng inahin, from 12 to 14 lang eh. So, hanggang doon ka na lang dapat. Kabayan, hindi mahirap isagawa ang lahat ng ito kung magkakatulong-tulong ang lahat. Maaaring sa simula ay magkaroon ng mga problema, subalit paglalaon nito, magiging maginhawa na para sa lahat. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga kahilingan at katanungan mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Christmas is way ahead. Want perfect giveaways or gifts this Christmas? Worry no more. Christmas Goodies Making Seminar is here. Learn how to make macaroons, fruitcake, chocolate muffin, and pineapple upside-down cake. Call GSK now at 825-6564, 825-7454, or text 0908-869-9657. or 0917-315-1654. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ang unang kahilingan ay mula kay Ginoong Mamerto Dungan ng Pampanga, ang ukol sa mga malalaking rabbit na ating naipakita. Hindi po sa ating alamin yon, kabayan. Nakita po namin sa Tiaong Center sa Barangay Lagalag sa nasabing bayan. Malalaking talaga po at pangkarni po ang nasabing rabbit. Ang intensyon po nito ay para sa hapagkainan. Ang rabbit, kabayan, ay major delicacy sa Europe at ilang bahagi ng Asia. Sa Pilipinas, medyo may kapihikan po ang maraming Pilipino. Ang ukol naman sa kape at kakao. Ang tanong ay mula kay Cicero Galang ng Metro Manila. May mga stock po sila sa Cavite State University at sa Tiaong din po sa Barangay Lagalag. Okay po, ang mga variety doon.
Ang kakao ay naitatanim sa mga shaded areas po ng ating mga sakahan. Sa ngayon nga po, ito pong ating kakao ay isa sa may magandang market ngayon na atin sa survey po ay tayo ay nag-i-import pa ng kakao ngayon. Kaya ngayon po, ayon dito naman sa mga panaliksik ng mga taga-KAES, ay nakita po namin na dadating ang panahon na maaring hindi na tayo mag-import at pwede tayo makapag-export pa. Dahil nakikita po ngayon sa mga puno namin na nandito sa ilalim ng niyugan, ay napakaganda ang pamumunga. Okay. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ng ating mga farmer kung sakasakali sa mga niyugan, sa ibang mga taniman, ay masasamahan nila makapag-i-intercrop sila ng kakao? Ito po nga pong kakao ay talaga pong ito ang hanap po ng ating kakao ng halamang kakao ay sa ilalim ng puno ng niyugan. Kaya kung ang ating pong income o pagkita ay napakamalaking tulong sa ating pamilya pagka po tayo may mga puno ng kakao sa ilalim ng niyugan. Bakit? Sa isang puno ba, napag-uusapan ng kita, gaano karami ang nakukuha? Ilang kilo at gaano karaming bunga? Sir, pagka po kagaya ng ngayon nga po, yung ating nakikita din sa ating harapan, yan po hindi lang makakuha ka ng mga 5 kilo na pads, yung beans na pagka sa loob na isang harvest, sa loob na isang taon. Mga kailan nag-uumpisa? Ito po, kagaya po ngayon panahon natin ng ngayong buwan to September, nag-uumpisa na po tayo magpitas ngayon, may mga hinog na tayo. At yan po, maabot naman ng halos hanggang January. Ang production niya, nakita po natin, napakaraming yung buko pa lang ngayon. After mga 4 months, 5 months, ay harvest na uli natin yan. Kaya po, napakaganda, isa sa po napakamagandang halaman sa ilalim ng ating niyugan. Alam po ninyo kabayan, ng kakao ay pwedeng maging isang national crop sa Pilipinas at maitatanim sa maraming parte po ng ating bansa. Ang kape naman, naipayo na po natin na pwedeng paramihin sa Cordillera. Para solo po ang taniman at walang nakababahaging ibang halaman. Makapagbibigay sa Pilipinas ng malaking kita. Alam po ninyo kabayan, hindi pa tayo huli kahit po sa lahat ng bagay, medyo nahuhuli po ang pagkilos ng mga Pilipino. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, antabay po kayo mga pagpapakitang gawa ukol sa mga seminar na nahihiling sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Christmas is way ahead.
Want perfect giveaways or gifts this Christmas? Worry no more. Christmas Goodies Making Seminar is here. Learn how to make macaroons, fruitcake, chocolate muffin, and pineapple upside-down cake. Call GSK now at 825-6564, 825-7454, or text 0908-869-9657 or 0917-315-1654. Okay, kabayan, sa ating gabayan sa kabuhayan sa araw na ito, maraming kababayan po natin ang naghahanda para po sa Kapaskuhan. At nais na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga paghahanda ng mga produktong sila lamang ang gagawa. Sa GSK Kabayan, may mga produktong pwede po kayong ihanda na kayo lamang po ang magpiprepare. Halimbawa po, ang ating mga naipakikita sa ating palatuntunan. Gagawa po tayo ngayon ng butterscotch muffins. Ang mga ingredients: vanilla, eggs, cake emulsifier, all-purpose flour, baking powder, sugar, butter, oil, and caramel chips. Haluin lahat ng liquid ingredients. Pag nahalo na, ilagay ang mga dry ingredients. Ilagay ang caramel chips. Haluin at ilagay sa muffin pans. At i-bake ng 25 to 30 minutes sa 180 degree Celsius. At ito na po ang finished product. Kabayan, ng lahat ng mga seminar na aming naisasagawa ay naia-anunsyo sa Facebook, petsa po at klase ng mga seminar. Kaya lagi po kayong manood ng ating palatuntunan sa YouTube at subaybayan ang mga announcement sa Facebook. O kaya naman tawag po kayo sa aming mga cellphone at telepono ng ating tanggapan. Gabayan sa kabuhayan, kabayan, mula sa palatuntunan ating alamin. Kabayan, mamaya po muli po nating babalikan ang mga kaganapan sa pulong-pulong sa Daet, Camarines Norte pagkalipas lamang ng ating alamin, Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na,
lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, ang isa pong pulong-pulong na pinagdarayo po ng maraming nag-aalaga ng baboy ay sa Camarines Norte at sa bayan po ng Daet. Hindi lamang sa nasabing bayan kundi nagbuhat pa sa ibang bayan po ang mga dumalo at naging masigla ang nasabing palitan ng tanong at sagot. Ano po ang full name ninyo, ma'am? Natividad Magana po. Natividad Magana, from what barangay are you? Barangay Magang po, Daet. Sa Magan, Daet. Ano po? At may alaga po kayong baboy? Meron po. Ang ginagamit ko pong feed sa ngayon ay iba. Okay. Papaano po ako malipat dito sa FeedPro? Yes! Okay. Ayan, ganito po ang mag-shift in kahit anong edad ng alaga ninyong baboy, mula sa pre-starter hanggang sa mga inahin. Yung unang araw, ganito po, 25% ang idadagdag nyo na FeedPro, 75% dun sa dati nyong pakain. Ayan, yung unang araw. Pangalawang araw, 50-50 na po yan. 50% sa FeedPro, 50% dun sa dati nyong pakain. Pangatlong araw, 75 na po sa FeedPro, 25% na lamang po dun sa dati nyong pakain. At pang-apat na araw, 100% FeedPro na po. Ganito ho yun, Aling Natividad. Kung sakasakali po ba na lilipat kayo, di ba? Magsi-shifting na kayo, di ba? Sa tingin ko sa inyo at sa mga sa kislap ng inyong mga mata, ay kumbinsido na kayo na gagamit kayo ng FeedPro. Kumbinsido na po at nagsumpa na kay President Duterte kanina pa. Okay ha. Alam mo, sikat na sikat yung ating presidente, di ba? Sikat na sikat eh. Dahil siyempre gusto niya ma-develop talaga, mabilis ang ating agriculture and fishery sector. Eh kung meron siyang mga natividad, di ba? Okay ha. Saan po ako bibiling tindahan ng FeedPro? Okay. Madam, good morning. Saan po yung location niyo, ma'am? Yung Sa Barangay Magang. Barangay Magana. Going to San Lorenzo. San Lorenzo. Diyan po kay Eagles, mayroon po kami diyan FeedPro. Kay Eagles, dito lang ma'am sa may pagkabungad mo dito sa puntang San Lorenzo, meron po tayo. Diversion lang ma'am. Diversion. Meron tayo diyan kay Eagles. Aling Edna, gaano katagal na po ang dealership ninyo? Magwa 1 year na po. 1 year na. At FeedPro ang dinadala. Opo. Okay. Yung inyong lugar, accessible ba sa lahat ng mga taga-Daet? Opo, kasi along Diversion Road lang po, Purok 2 ng Barangay Kamambugan. Hindi po doon sa tapat ng terminal ha, doon po sa before dumating sa Superline. Big Boss. Alam nyo? Okay po. Teka muna, Edna. Mga yung ano sa palagay mong future ng FeedPro dito sapagkat 1 year ka pa lang? Sabi ko nga po kay Sir Jimel, noong una kasi pinopromote niya yan sa akin. Although may marami akong mga dinadalang feeds din. Sabi ko sa kanya, since na nasa agriculture office ako,
and we are promoting din organic agriculture and natural farming. Sabi ko, sige, ipoposition natin yan ditong PIDPRO. Gusto ko lang sabi ko na mag-establish tayo ng mga users and mga farms. Yun ang challenge ko sa kanya. And meron naman po siya mga dinala talaga sa aking customers. Kaya continuous yung aking pag-order din sa kanila ng PIDPRO. Opo. At ano nakikita niyong future ng FeedPro dito sa inyo? Diet lang Diet lang ba? Actually po, hindi naman lang diet yung pumupunta sa akin para bumili ng FeedPro eh. Meron ding San Lorenzo, may Basod, may Talisay. Ganon. Opo. And maganda po yung future ng FeedPro. Kaya nga po sabi ko kay Sir Jimel, maganda yung, lalo na ngayon nang makita ko yung presentation ni Doc. So na-amaze ako, kaya sabi ko doon, andyan yung ating mga president ng hog racers dito sa Bicol, si Sir Erwin Lim. So sabi ko sa kanya, dati na talaga siyang gumagamit ng PIDPRO. Ngayon sabi ko sa kanya, ipopromote natin. Kabayan, alam po ninyo, bukod po sa Camarines Norte at iba pang bahagi ng Kabikulan, darayo ang ating alamin at FeedPro sa iba pang bayan at lalawigan sa iba pang parte ng Luzon at dadalhin po namin ang mga kaalaman ukol sa pakaing FeedPro at PIGS, baboyang kapos sa masamang amoy. Extension Service Kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng PIDPRO, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang produksyon ng palay at mais. Produktong kailangang mabigyang buhay ng ating pamahalaan at ng mga Pilipino. Tungo sa kasapatan sa pagkain sa ating hapagkainan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Christmas is way ahead. Want perfect giveaways or gifts this Christmas? Worry no more. Christmas Goodies Making Seminar is here. Learn how to make macaroons, fruitcake, chocolate muffin, and pineapple upside-down cake. Call GSK now at 825-6564, 825-7454, or text 0908-869-9657 or 0917-315-1654.
Ang laman nito ay katulad din nung nating nakita doon sa medium term storage. Pero ang butil ngayon, nandito din siya sa cans, aluminum cans. At dito nasisigurado natin na kung ano yung moisture content niya na 6%, manatili talaga siya dito. 6% lang? 6% lang. And how long can they stay here? At dito, nagbabakasakali kami na aabot ng 100 years. Sa ngayon, 100 years? More than 50 years, sigurado kaming more than 50 years, manatili siyang buhay ang binhi. Pero, ang goal namin talaga, about 100 years, manatiling buhay yung I see. butil. Ito ang pinakamalamig. Ito yung pinakamalamig. Pinakamalamig, and then comes the, zero. Zero degrees. Yung active collection natin. Ito yung base collection. Ito ba, Yves, tuloy-tuloy ba ang nito? Ang lamig nito? Hindi pinapatay ito? Hindi pinapatay. 24 hours a day. Ganon? Oo. Pag sakaling nawala yung kuryente galing sa national power, meron kaming backup generator. Meron kayong backup generator, which will approximate the same condition and temperature. And dito walang halos taong pumapasok. Wala. Ang pumapasok lang dito pag may pasok na uli kaming canned accession. Kabayan, may kasabihan at kaisipang alisin mo o kaya'y bawasan ang produksyon ng bigas at mais. Tiyak na manganganib ang katahimikan at kaayusan sa Pilipinas. Kung kaya't ito ang dapat na manguna sa mga programa ukol sa produksyon ng pagkain sa ating bansa. Nasa sa atin ang lahat ang kakayahan, kaalaman at likas na yaman. Kailangan lamang ang determinasyon at pagkakaisa upang magkaroon ng kasapatan. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.